Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong dalawang artikulo sa GMA News Online. Tungkol po ito sa Pangulong Marcos ninyo, no? Kasi po sinasabi po dito ng isang magaling, no, at very famous na DILG secretary na pinili daw ng Pangulong Marcos ninyo ang institusyon kaysa sa isang tao. At ganun din po, sabi ng Malacanang, pinagkakatiwalaan pa rin ng Pangulong Marcos ninyo ang secretary ng Department of People Without Honesty. Ay, mali. Department of People without what? Ano yung H? Honesty nga, di ba? Okay, so yan po, shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So inahin natin itong sinasabi ng palasyo na kung saan nag-i-enjoy pa rin po si Binoan bilang isang secretary ng DPWH. Marcos still trusts Bunoan as DPWH chief, sabi ng palasyo. DPWH Secretary Bunoan still enjoys the trust of President Marcos Jr. amid issues on ghost and anomalous flood control projects. Sabi po ito ni Attorney Claire Castro ng USEC ng PCO at Palace Press Officer. Quote, sa ngayon, wala naman pong nababanggit na anuman ang Pangulo, so kung mayroon mang magiging aksyon patungkol kay Secretary Bunoan, hintayin na lang po natin. Pero as of the moment, nandiyan pa rin po ang trust niya. Ayan. Earlier, it was reported that former DPWH Chief Rogelio Singson, ito po yung dating DPWH Secretary ni panahon ni Panot, received pellers from Malacanang offering him to return as the agency secretary. Pero inamin din naman ito ni Singson na wala pong mismo nanggagaling sa Pangulo. Puro ingay-ingay lang. Parang bugso lang ng damdamin, no? Tanggalin nyo na yang si Bunoan. Sabi niya, hindi niya alam na meron palang ganito. Ano alam mo? Hindi niya alam na may corruption sa DPWH. Hindi niya alam yung mga ginagawa ng district engineer niya, regional directors ng DPWH o whatever. Hindi niya alam yan? Maniwala kayo, hindi niya alam yan. Negosyante yan. Businessman yan, hindi naman yan engineer o ano Ekonomista yan. Negosyante, hindi niya alam yan. Kalakaran na yan sa gobyerno. Maniwala ka dyan. Nagsisinungaling lang itong matanda na ito Kaya ka nag-i-enjoy diyan kasi hindi ka matanggal ng Pangulo dahil kababayan ka niya taga-norte ka na naman Lahat po ng taga-norte, they enjoy ng mga sekretary ni Pangulo, mga tinalaga niya sa pwesto. Pag taga-norte ka, hindi ka matanggal. Tingnan niyo yung bagong PNP chief, taga-norte. Wala po tayong issue sa mga taga-norte. Misis ko taga-norte. Pero ang ayaw ko, bakit ito? Ang tagal-tagal na dyan, 2 linggo na usapan na inaamin niya, wala siyang alam sa ghost project, hindi niya alam yung ganyang katiwalaan sa departamento niya. Bakit ka nandyan? Ano klaseng department head ka? Hindi mo alam ang nangyayari dyan sa departamento mo? O takip mata ka lang? Hear no evil, see no evil? Ganun ka? Para hindi ka maanuhan ng mga kartel? Hindi po ako naniniwala na wala siyang alam dyan. Command responsibility. Nas naunahan pa nga siya ni Toring Masibak Si Toring na walang ginawang masama ayon sa SILG na si Remulla, pero tinanggal pa rin. Ano ang mga bali-balita nila? Kasi hindi niya sinunod yung sa Napolcom Sinuway niya ang Napolcom at meron pa ngang nai-issue sa kanya na hindi raw siya pumirma sa budget na kung saan nakalagay doon ang pagbili ng mga dekalidad na armas para sa PNP. Maraming insinuation Napolcom, budget, ano ba talaga? Tapos sasabihin ng SILG ninyo na walang ginawang masama si Tory. Ba't mo tanggalin? Itong si Bunoan, ang daming natagpo ang ghost project. Bilyong piso ang nalustay. Meron pang district engineer sa Batangas na nanunuhol ng congressman na halagang 360 million. Hindi mo alam yon.
Wala kang alam talaga. Oo, sadyang ano ka lang, malakas ang kapit mo sa Pangulo. Ayaw niya rin mag-leave. Sabi niya, as long as the President enjoys, I still have the trust of the President. Ewan ko, no? Out of the dekadesa, ayaw niya talaga. Inunahan pa nga siya ni Torre, di ba? Kung sino yung gumagawa ng mabuti, tinanggal. Yung walang alam na gawing mabuti, nandyan lang. O ano ngayon ang masasabi natin dito? Kailangan talagang batikusin ang administrasyong ito. O now, ano naman ang sinasabi dito ni John Vic Remulla ng Interior and Local Government? No? Sabi niya dito sa GMA News din, SILG on Torre relief ha. Si mismong John Vic Remulla ito. Marcos chose institution over person. Bakit ikaw ang nagsasalita? Bakit hindi ang Pangulong Marcos ninyong magsalita? We must hear it from the horse mouth itself. Hindi, naging spokesperson ka. May spokesperson na pala ang Pangulo ngayon. Ha? Si John Vic Remulla. President Marcos Jr. chose the institution over the person when he decided to remove Police General Nicolas Torre III as chief of the PNP over the latter's differences with the differences lang, tinanggal mo. What does it tells you? Tapos sasabihin nyo, sugarcoat nyo, lalambingin nyo ang taong bayan na gustong-gusto pa rin naman siya ng Pangulo. Leche, kasinungalingan yan. Hindi mo nga naipagtanggol Pangulo eh. Kung gustong-gusto mo naman pala, ba't hindi mo naipagtanggol sa Napolcom? Ang sabi nga dyan, kaugalian na ng isang PNP chief na sino mang maupo dyan na magbalasa. Ha? Hindi, puro kayo kwento nyo sa lelang ninyo. Sasabihin ninyo, gustong-gusto ng Pangulo si General Torre, bibigyan pa nga ng pwesto. Leche, kwento-kwento na lang kayong barbero. Sabi dito ni Remulla, the ex-officio chairman of the Napolcom, as secretary of the ex-officio pala siya ng Napolcom, kaya pala said he recommended to Marcos that the administration proceed with correcting the mistake of the past administration regarding the assignment of top police officers. Ngayon antindin ninyo. Ibig sabihin, talagang ginagawa na. Di ba? Sa bagay, sabi nyo siguro, one mistake, you're out. Di ba? Bakit ang dami naman dyan gumawa ng mali, hindi nyo rin magawa? Bakit si Torre pa? Hindi. Dahil nasasapawang kayo ng kasikatan ni Torre. Ayaw nyo sa taong gumagawa ng mabuti. We're a nation of laws and not of men. So it cannot be one person who dominates everything. Ayun naman pala lumabas na. Who dominates everything? Everything? Talaga? Sinasapawan niya na ang Pangulo sa lahat ng bagay? I don't think so. Everything? Sa lahat ng bagay? So, in the end, there was no rancor. He just could not accept it. Yun. So, si mismong Pangulo pala, no? So, nanindigan ng Pangulo. Dapat gayaan mo yan, Pangulo, panindigan mo. Ha? Sabi mo, walang kaibigan, walang kadugo, walang kumpare, kumare, whatever. Tinanggal mo si Torre na gustong-gusto mo. Na sinasabi nyong, who wants to dominate everything. Everything, sabi ni Remulla, So, it cannot be one person who dominates everything. So, ayaw nyong masasapawang kayo. Sa palagay nyo, nasasapawang kayo ni Torre diyan sa pagdidesisyon sa PNP chief. PNP chief naman siya, pwede nyo namang ayusin yan Pwede namang mag-usap sila ng Napolcom, warning na Torre wag mo kaming i-undermine. Ganun lang naman hindi, bakit? Bigla nyong pinutol di ba bakit? Kasi nga feeling ninyo naiilalim na kayo kay Torre. Sikat kasi si Torre. And the president say, okay, he asked me for my recommendation and I said, we have to continue on this path of correcting all the errors of before. Talaga? Sige nga. Dapat yan, pati sa'yo sa opisina mo. Lahat yan. Correcting the errors. Diba? Dapat inuna nyo muna si Bunoan, presidente, hindi si Torre. Kung yun lang naman pala, pwede naman kayo mag-usap-usap dyan dahil ginawa na yan ng dati. Bakit? Okay, we have to correct this, Torre. You cannot do this, ulitin natin ito. Ganon. Wala ba yung second chances? Ganon? Basta sinibak nyo na lang kaagad, nako.
pinili ang institusyon over sa isang tao, maniwala ako. Di ako naniniwala na pinili ang institusyon, mas pinili ng Pangulo ang politika. Ano ba ang political power ni Torre? Wala. Anong political power ng mga... alam nyo na, iisang tao lang si Torre. Wala pang power yan yung political clout. Mag-antay kayo pag nakapag-build na siya. Di ba? Yun lang yun. It's all about politics, di ba? Dami nyo pa dahilan eh. Huling-huli naman kayo na nagdadahilan lang kayo na kasi ganito. He wants to dominate everything. Everything talaga, pati yung pagka-presidensiya, ida-dominate ni Torre. Ay, delikado. Sino siya? Patunayan nyo sabi nyo wala naman siyang ginawang masama. Di ba? Ano talaga? You are confusing the people. Ay, nako. Kaya nagkabuhol-buhol na ang dahilan ninyo. You just want to get rid of him because you feel like you are being belittled because no more attention for you. Ang attention ay nakatay Torre. Nagiging rockstar. Di ba? Good luck. Kung ako kay Torre, free fall naman na, bayaan mo na. Why do you have to help them if they actually at first rejected you? Binasura ka Di ba? Binasura ka. After nagamitin ka, binasura ka. Anong pinagkaiba nila sa ibang mga administrasyon? After nagamitin ka, pinapurihan ka, and then nung nakitang sumisikat ka na, ay hindi pwede yan, kami muna. Tanggal ka, tsugi. Tapos sasabihin may mga ganitong posisyon. Yung sinasabi nila, tanggapin mo na para matulungan si Pangulong Marcos. Leche. Tinanggal mo nga Paano? Wala ka nang tiwala sa kanya. Tinanggal mo dahil wala ka nang tiwala sa kanyang pagkukuman. Sinuway, sabi nyo, sinuway na. He dominates everything bakit nyo pa siya i-hire ulit? Ano kayo? Ibig sabihin, nagkamali kayo. Di ba? Huling-huli naman, sabi ni Remulla, not one person who wants to dominate everything. Do you understand the word everything? Lahat ng bagay gustong dominahin ni Torre. So, feeling ng presidente na undermine siya ni Torre. Ang trabaho ni Torre sa PMP lang Di ba? Mali ka doon, Jombik. Mali ang iyong mga pinagsasabi. Ang mas maganda, ang Pangulo nang magsalita dyan. Tapos, i-hire mo Pangulo. Ano ka? Di ang gulo din ng utak mo, di ba? Tinanggal mo kasi sabi mo dinadominate niya na Di ba? Alter ego mo si si Jombik Remulla. Kung ano yung sinabi ni Remulla, yun din ang sinabi mo. Torre wants to dominate everything. Tapos i-hire mo ulit siya. Paano pag binigyan mo siya ng posisyon na sinasabi niyong mabigat ang tungkulin? Paano pag i-undermine ka na naman niya o ditanggalin mo na naman? Di ba? Make up your mind, dude. Di ba? Pangulong Marcos, make up your mind. Ang gulo Huwag mo sabing di mo sinabi, alter ego mo si John Vic Remulla. All of your cabinet members are your alter ego. Pati si Lucas Bersamin. Kasi nga, nagiging rockstar na, umaakit na sa totok ng tagumpay si Torre. Mas yan na nga ang gusto maging presidente. Sabi, no, hindi yan, baguhan lang yan, wag yan. Mayari tayo dyan. Di ba ayaw nila no? Kayo po, ano pong yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.